Okay, magandang araw sa atin lahat mga saan man panig kayo ng daigdig. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratiles. Pag-uusapan natin ito po 'no, sa wakas, nagpetisyon na. Ito yung sinasabi natin, 'di ba? Sabi natin hindi pa po yung nagpetisyon po sa Supreme Court para po ipatigil 'tong ginagawa ng, House Committee on Justice tungkol po rito sa mini trial. Yun po yung grupo lang nila Torion. Ngayon po, formally, nagpetisyon na po mismo na si BP Sara, 'no? Ito yung sinasabi natin, ngayon lang po 'to kaya lang natabunan ng ano, natabunan ng, oral argument sa Supreme Court kaya halos lahat oral argument yung pinag-usapan. Tayo po, unahan na natin sila. Eto po, nagpetisyon na po si BP Sara sa Supreme Court para ipatigil ito pong ginagawa nilang mini trial dito po sa House of Representatives. Pag-uusapan din po natin, ito po, tinira po ni Tito Soto, si PRRD, hinggil po dito sa hindi natuloy na oil exploration ng China at ng Pilipinas, 'no? In return, tinira rin po ni Pulong Duterte itong si Senate President, ah, Senate President, Tito Soto. Ano ibig sabihin niyan ng ano, ng petition po para tigilan na nila 'tong kata-trial. Hindi naman po ibig sabihin depende po 'yan kung ang hatol ng Supreme Court ay ibasura na mismo 'tong, petition nila dahil mali nga, eh. Okey. Unahin na po natin 'to, yung, pinakamainit. Ito napuna ko po, grabe na po ang ating, mainstream media ngayon, 'no? Talagang hindi na po nila binabalita 'to. Siguro hindi niyo nabalitaan, ah, hindi niyo nabalitaan na nagpetisyon si BP Sara. Ako nagulat, eh. Nakakakalkal ko lang po. Ang, binalita nila yung sagot na Redon, eh. Isa raw 'to sa panlilinlang na naman. Ang nililinlang daw ni BP Sara, mini-mislead daw ni BP Sara yung Supreme Court. Alam mo Redon, abogado ka pa namang naturingan, minamaliit mo ba yung kakayahan ng Supreme Court? O, inaano niyo na lang, anong tawag dun? Redon, minamaliit mo ba yung kakayahan katulad nito ni John Camarde? Minamaliit yung kakayahan ng, Supreme Court, ah? Minamaliit mo ba yung, Supreme Court o inihahanda mo na lang yung mga katulad ni John Camarde, inihahanda mo na lang na sa posibleng, pagpabor ng Supreme Court para, hindi masaktan, pinapangatwiranan mo na ba Ridon na mini-mislead ni BP Sara? Mamaya po titignan po natin pati yung sagot ni Ridon. Napaka Ikaw ang nagmi-mislead Ridon. Ang ganda ng petisyon ni BP Sara, eh. Ikaw mini-mislead mo ang mga katulad nitong si Jan. Okey, pag-usapan na po natin 'yan. Eto po ngayon po, nagtataka po ako talaga hindi binalita na hinagilap ko yung, inquirer, et cetera, tapos tinatanong ko sila, binalita ba 'to? Tinanong ko yung, Gemini, AI ng ano, mukhang hindi po talaga nila binalita ito, baka bukas pa. Okey, eto po, si BP Sara na po ngayon, hindi na po yung mga kaalyado lang, mismong kampo na po ni BP Sara ang nagpetisyon sa Supreme Court, para po ipawalang bisa. Ito po yung kanilang ano, ito po yung, objective. Kasi nagtanong si Ram, bakit daw para saan daw yang petition na yan? Ito po,
The petition seeks to stop the House Committee on Justice from proceeding with hearings, accusing the panel of grave abuse of discretion in its handling of the 2026 impeachment trial. Yan. So, malinaw po, hindi po pinababasura yung impeachment, no? Ito po ay pinai-stop lang yung ginagawa ng HOR na hearing. Dahil ayon po kay VP Sara, ito po ay grave abuse of discretion. Okay, sa detalye po niyan, ito po, isa-isahin po natin, no? Oh. Ngayon po, kanina, April 7, 2026, nagpetisyon petition for certiorari and prohibition. Vice President Sara Duterte and her legal team raised several specific arguments to ask Supreme Court to stop the House Committee on Justice impeachment hearings. Malinaw po, hindi po pinababasura yung impeachment. Pinatitigil lang po yung ginagawa nilang hearing. Okay. So, tuloy po natin. Ano-ano po yung sinabing dahilan ni VP Sara kung bakit niya po pinatitigil yung naturang hearing. Alam niyo na yung hearing, di ba? Pinatatawag si Madriaga, pinasubpina yung mga bank account, yung sali ni VP Sara, pag-uusapan nila dyan sa hearing na yan. Okay. Ano po ang ano po yung mga dahilan ni VP Sara? Una, grave abuse of discretion. The petition argues that the House Committee on Justice committed a grave abuse of discretion by sustaining impeachment complaints that are allegedly defective in both form and substance. So ang aligasyon po ni VP Sara at ng kampo ni VP Sara, pinagpatuloy po nila ng Justice Committee, kaya po may grave abuse of discretion, yung complaint po na wala naman pong na defective po yung forms at substance. Dapat po yan, kita na nilang kulang-kulang, binasura na po. Ito pong sinabi na po na defective yung form and substance, kaya hindi na pwedeng mag-proceed. Okay. Ikalawa, unconstitutional fishing expedition. Ito po, malinaw na malinaw po to. Her lawyers contend that the House is conducting a fishing expedition by using subpoenas to cure defects in the original complaint. So, ibig sabihin, yung sa original complaints po, wala pong malinaw doon ng mga facts. No? Wala pong malinaw na kulang-kulang po yung ebidensya, walang malinaw na ebidensya. Tuloy po natin. They argue that if a complaint is insufficient at the start, it should be dismissed rather than bolstered by an evidentiary process during the screening stage. So sabi po nila, kung kulang-kulang po, insufficient po, hindi po dapat na maghagilap para punuan. Kung kulang po yung ebidensya, hindi po sapat, wala pong ebidensya, katulad ng contention ni VP Sara, dapat yan, binasura na nila. Kasi insufficient. Sabi nila, sufficient daw eh. Diba? Sufficient daw, kaya itinuloy nila. Tapos, manghingi sila ng subpoena, fishing expedition na. Ibig sabihin, dapat nagpapasya yung Supreme Court, yung Committee on Justice, sa hawak nilang ebidensya na galing po sa complaint. Dapat yung hearing, ililinaw lang po kung meron silang, kumbaga paglilinaw lang sa mga nalalabuan sila. Kasi complainant yan, di ba? Kunwari, may nakalagay dyan na idiniposito ni VP Sara
ang tatanong lang nila, saan dineposito? Eh, wala nga pong mga gano'n, eh. Wala nga pong bintang, eh. Ang ginawa po nila, baka narito po 'yan 'no. 'Yan po ay violation o unconstitutional dahil phishing expedition po. Yung nanghingi ka ng mga subpoena ng mga bank records, SEC records at tsaka SALN, equivalent po 'yan sa phishing expedition. Ikatlo, violation of due process. The petition claims that the committee has turned the preliminary review into a trial-like process prematurely, which violates the Vice President's rights to due process. Bakit po? Kasi alam niyo naman po ang due process, ang ibig sabihin po niyan, 'di ba? May karapatan kang questionin yung nag-aakusa sa'yo. Putya, papaano may karapatang questionin yung nag-aakusa? Ibig sabihin ang mangyayari sa Justice Committee hearing, magpe-present yung mga nag-aakusa kay BP Sara, bawal silang tanungin ng abogado ni BP Sara. Ano pong due process doon? Ibig sabihin, umatin man si BP Sara, sabihan man siya ng mga kasinungalingan, hindi po pwedeng mag-question yung abogado niya o mismo si BP Sara. Asan yung due process doon? Magiging part lang siya ng palabas. 'Di ba? Okay. Ikaapat, ito po yung mga dahilan ni BP Sara kaya nagpetisyon sa Supreme Court. Lack of justiciable facts. Duterte's camp assert that the complaints rely on labels, uh, suspicions, hearsay, and on unauthenticated material instead of a direct recital of facts linking her to a specific impeachment o impeachable offense. So, ang hinahanap kasi natin, dapat ang hinahanap dyan, recital of facts. No? Ito, yung nilabag ni BP Sara. Halimbawa, sinabi, lumabag siya ng kasong plunder. Ngayon, ano yung facts? Bakit nyo nasabi na may kasong plunder si BP Sara? Hearsay lang, eh. Suspicion lang, eh. Halimbawa, ang suspicion nila, lumaki yung salin ni BP Sara ng 1,000 kung ilang porsyento. Ano ngayon? Ano doon yung nagpapatunay na si BP Sara ay nagkamal ng pera? Suspicion nyo lang yun, batay sa salin. Hindi nga sinasabi ng mga nag-complaint, eh. 'Di ba? Na nagkamal siya ng malaking pera, eh. Si Laredo na yan, eh. Tsaka tong mga kung sino, eh. Kaya kayo nanghingi ng salin, kaya kayo nanghingi. Dapat naka-state na yan kagad na si BP Sara ay mayroong pag-aari na mansyon sa Forbes Park at hindi niya nilagay sa salin. Dapat ganun po yung statement. Hindi po yung mayroon unexplained wealth si BP Sara. Dapat inaakusahan nyo, paano nyo nasabi ni may unexplained wealth? May nagpapaliwanag na po ba sa kanila niyan? Kung bakit may unexplained wealth si BP Sara? Wala. Sinasabi lang nila, ay, nasilip namin yung salin. 1,000% ang tinaas. Paano nangyari yun? Kaya kami nanghingi pa ng mga papeles. Nanghingi pa lang pala kayo ng papeles. Ibig sabihin, wala pa talaga kayong binibintang na si BP Sara ay nagkamal ng salapi. Ang sinasabi nyo lang may unexplained wealth. Okay. Next na punto. Ano pa? Procedural overreach. The legal term cited
specific instances of overreach such as the committee's March 25 approval of motion to subpoena bank accounts, NBI investigation reports, and her statement of asset and liabilities and net worth SALN from 2007 to 2025. Overreach yan dahil wala naman kayong kapanyarihan na magpasabpina. Korte lang. Korte ba kayo? Okay. Context of challenge. This argument build on the previous legal victory in 2025 where the Supreme Court struck down a prior impeachment attempt for violating the one-year bar rule, etc., etc. Okay, ibig sabihin po mga kapatid, no? Pwede po na matigil na tong impeachment pag natalo sila rito sa Supreme Court. Kasi mga illegal na pinaggagawa nila eh. Oh. Hindi ko alam kung paano po i-rule to ng Supreme Court. Pero yung mga taga plenary, yung mga congressman, halimbawa po pumabor sa petition ni BP Sara, ay po tiyad, delikado na tayo rito pag kinampihan pa natin tong mga illegal yung mga ginagawa. Kaya malamang yan, matigil na po yan. Yung impeachment na yan. So, kaya pala iba na ngayon, no? Medyo may mga parang bumabaliktad na. Asahan nyo na po yan. Huwag po kayo magagalit. Ganyan po talaga politika sa Pilipinas. No? Babaliktad na yung mga malapit-lapit na. Speaking, nako, manalangin po tayo dahil oras na lang po ang nalalabi. Pag hindi po nagbago ang ihip ng hangin dito po kay Donald Trump, pupulbusin daw po ang Iran. Alas 8 ng gabi, Eastern Time. Alas 8 po yan ng umaga sa Pilipinas. Kaya ilang oras na lang po. Makikita na po natin. Sana ito po ayoko po makita yan na kasi kawawa po tayo. Magkakaroon po ng taggutom sa buong mundo. Dahil babawi po yung Iran eh. Isang missile pa lang nang dumapo sa kanila. Warak po yung mga kapitbahay ng Iran. Hindi nyo po ba alam, open na open po sa Iran? Yan, ito po ang may pinakamalakas po na depensa dyan sa Iran na yan, dyan sa Middle East na yan, yung Israel. Pero nagawa na po ng paraan yan yung ng Iran yung Israel eh. Nakwenta na po nila kung gaano kumbaga kinakasapa uli yan eh. 'Di ba? Yung kung ano man depensa yung Iron Dome, yung mga missile po diyan, kinakasapa rin po yan. Nagre-reload, binabalahan ulit. Hindi po yan automatic. Kaya nakwenta na po kung bakit marami pong nakakalusot na ngayon sa Israel. Kaysa sa mga unang binobomba ng Iran yan o ng mga kaalyado ng Iran. Dahil nakwenta na po nila. No? Paano mapapalusot sa Iron Dome? Pag pinagsabay-sabay po na umatake yung mga missile, yan po yan sa Israel po. Sila po ang may pinakamalakas na depensa. Yung mga kapitbahay po ng Iran, Saudi. Yang Saudi po, yan pong Kuwait, yan pong UAE, Qatar. Lalo na yung tatlo na yan, Qatar, UAE, at Saudi Arabia. Matagal na pong hindi natin nababalitaan na nadadamay sa digmaan yan. Uy, maraming salamat po kay Bulljacks na nagpakape na 1,000 yen. Solid Duterte supporter SD. Thank you very much sa iyo, Ma'am Bulljacks, sniper. Sa pakape. Okay. So manalangin po tayo lahat na sana buong sibilisasyon ang gustong burahin ni Donald Trump. Yung sibilisasyon po na 1,000 taon na. Sanay na po sa yung mga tao riyan. Sila po yung Persia.
na nababanggit sa Biblia. Sila po yung Persia na nababanggit sa mga sinaunang mga drama sa radyo, yung Shimatar. Ayan po yung Persia diyan. Okay. Ngayon sumagot po to si Redon. Ha? Sabi po ni Redon dito po sa petisyon ni BP Sara, ito po sagot ni Redon eh. Ayan. It is a clear attempt, sabi ni Redon. It is a clear attempt to mislead the Supreme Court and the public. Oh, big words yan ha, Redon ha. Mislead the Supreme Court and the public. Ha? Ibig sabihin, kayang i-mislead ng mga petisyon na to. Mamimislead mo yung Supreme Court. Ako naman rin doon. Kayo ang nagmi-mislead sa tao eh. Alam niyo kung bakit? Ipinagpapalagay po. Kaya po kagalang-galang po ang Supreme Court. Ipinagpapalagay po na yan po yung pinagsama-samang napakagagaling na abogado. Wala pong magsasabi sa Supreme Court na mahinang abogado yung mga nariyan. Pag ikaw po ay naging justice ka ng Supreme Court, talagang lahat po ng paghanga gagawin. Ang pwede po lang ibintang sa kanila, yung mga wars, pwede kang pagbintangan na ikaw ay isang corrupt na abogado, corrupt na justice, pero never na may magbibintang sa'yo na mahina ka. Ang ibig mo sabing minimislead ni Vice President Sara Duterte yung mga taga-Supreme Court? Puta, malaking katarantaduhan yan, Redon. Walang pwedeng makapag-mislead sa Supreme Court. Ha? Yang sinasabi mong misleading the Supreme Court, na-realize ninyo na malaki po ang tsansa na ibasura ng Supreme Court yung mga pinaggagawa ninyo. Malaki ang tsansa na paboran ng Supreme Court itong petisyon ni BP Sara. Kaya ngayon pa lang, naghanap ka na ng katwiran. Ang sinasabi mo, nalinlang ni BP Sara yung Supreme Court eh. Di po pwedeng malinlang yung Supreme Court. Walang maniniwala sa'yo. Ibig mo sabihin, mas magaling ka pa sa Supreme Court? Sa mga justice ng Supreme Court? Yung rules nyo nga hindi mo pa maintindihan eh. Okay. Ano ba yung pinagtalunan nila? Nakalimutan ko na lang yung binarakan ni Rufus Rodriguez. Dahil gusto mong isingit na may gusto siyang basahing letter eh. Kaya mali ang mga sinasabi mo. Pero para po bigyan natin siya ng hustisya. May petisyon, pinaliwanag ko sa inyo, di ba? Inisa-isa natin. Ito yung mga basis ng petisyon. Ito po yung sagot ni Redon. Representative Terry Redon, Bicol Sarope, Okay, inisa-isa niya rin. First, it is untrue that impeachment complaints were not referred by the plenary of the House. Wala naman po sa issue yan. Hindi naman po kina-question yan. Sa second na tayo. Second, there is no legal requirement for prior deliberation before referral. Again, wala na pong katotoran yan. Ang sinasabi niya, iba ito yung problema. Yung petition ni, binasa po natin, ito po yung mga ulitin ko po, ito po yung mga argumento bakit pinatitigil ni BP Sara. Una, grave abuse of discretion. Defective na yung hindi na insufficient na yung form at yung substance, tinuloy pa rin nila. Ikalawa, unconstitutional kasi fishing expedition. Yan dapat ang mga sinasagot nyo. Ikatlo, violation ng due process kasi trial-like na, pero yung trial-like, bawal questionin yung inyong mga
yung inyong mga inimbitahang testigo. Ikatlo, lack of judicial justifiable facts. Walang facts talaga. Wala talaga kayong sinasabi ano yung nilabag ni BP Sara. Maghagila pa lang kayo through fishing expedition. Kaapat, procedural overreach. Yan, yung pagsasabpina ninyo ng mga NBI report, SALN, mga bank records, pagpapasabpinan nyo ay hindi nyo na po trabaho. Ikaapat, distortion of the interpretation of Constitution. Yan. Referred and handled. Okay. So, ito po yung sinasagot niya. Malayong malayo po sa mga kinu-question ni BP Sara. Third, there is no violation of 1-year bar. Okay na yan. Nasagot na yan. Hindi po kasama yan. Fourth, there is no violation of due process. Yan. Dito po tayo. The authority of the House Committee on Justice to conduct hearings, issue subpoenas, and gather evidence is firmly grounded in the Constitution, the House rules, and the impeachment, and establish jurisprudence including Duterte versus House. Kita nyo? Pati pala yung pagsasabpina ng mga bank record daw ay due process. Hindi po yan. So, enough of that deception, enough of the falsehood. It is time to face the truth. Okay, face the truth. Alam nyo po, wag nyo pong sabihin na bawal po yung ginagawa ni BP Sara. Tanong, bawal po ba na lumapit ang isang mamamayan sa Supreme Court? Lahat po. Dahil ang Supreme Court po, ang trabaho niyan, sila po ang final arbiter. Sila po ang magpapaliwanag o sila po yung magsasabi kung ang isang gawain ay constitutional or unconstitutional. Sa tingin ni BP Sara, hindi na tama sa batas yung ginagawa nyo, fishing expedition, mayroon na kayong hindi nyo dapat ginagawa yung pagpapasabpina ng mga bank records, pero ginagawa nyo pa rin, yan po ay katunayan na dapat nang tumakbo sa Supreme Court si BP Sara. Anong gusto nyo? Gawin nyo lang ang lahat ng gusto nyo? Susunod lang si BP Sara? Hindi po yun ng due process. Ang due process, may karapatan kang questionin yung mga nag-aakusa sa'yo. Ang due process, pag may nakikita kang paglabag, pwede mong tumakbo sa mga korte, lalo na sa Supreme Court. Eto po, patunay po na wala po talaga silang binibintang o wala po talaga silang ebidensya. Kung meron po sila, tignan nyo po Mary Grace Piatos. Ilang milyong beses nyo na narinig si Mary Grace Piatos? Hindi po yan ebidensya ng katiwalian ni BP Sara, pero inuulit-ulit na nila. Kung meron sila talagang ebidensya, halimbawa po, nagkamal ng unexplained wealth. Paano po ba sa actual yan unexplained wealth? Mayroon kang set ng luxury cars. Yaman po yan, di ba? Nakikitang yaman. Kasi po, yung bank account, hindi naman nakikita yan eh. Yung mga nakikita, meron kang luxury cars. 30, 40. Katulad ng Diskaya, 40 yung luxury cars nila o humigit kumulang 40. Tapos meron ka pang helicopter, 3. Meron ka pang private jet. Ibig sabihin po ng unexplained wealth, paano mo kinita yan sa pagiging vice president mo? Nung mayor ka pa lang, wala ka pang mansyon sa Forbes Park. Bakit nung vice president ka na, nagkaroon ka na ng mansyon? 2 taon, 3 taon ka palang vice president, nagkaroon ka kagad ng mansyon? Ganun po yung bintang na unexplained wealth.
Noong ikaw ay mayor, wala ka namang luxury cars. Bakit ka nagkaroon ng 40 luxury? Ang kotse mo nung mayor ka, Toyota lang. Toyota, di ko nilalang kasi Toyota lang meron ako. Ano ba pinakamahal na Toyota? Para naman pa namang pang mayor. Walang mga mahal na Toyota eh. Toyota lang ang sasakyan mo. Nung naging vice president ka, nagkaroon ka ng 40 luxury cars? Saan mo kinuha yan? Ganun po, ganun po yung unexplained wealth. Eh wala naman silang ganun. Panay sila, Mary Grace Piatos, Mary Grace Piatos. O Toyota ba yan? Land Cruiser na lang para alam ko. Toyota Land Cruiser lang yung dinadrive mo nung ikaw ay mayor. Nung naging vice mayor ka, bigla ka naging karoon ng Rolls Royce, Bentley, at iba pang mamahalin, luxury cars. Aba, ganyan po yung pagbibintang. Hindi po yung, meron ba kayo narinig na, na pinapaliwanag nilang ganyan? Kino-question nila, saan kaya kinuha ni BP Sara yung mansion? Wala po eh. Dati, nakatira ka lang sa Davao, maliit lang ang bahay mo. Bigla ka na, nung naging vice president ka, nagkaroon ka ng mansion sa ibang bansa. Meron bang bintang na ganun? Hindi ba wala? Ganun po magbintang. Natulog ako eh, pagising ko, ganito na buhok. Naging, naging model na ako ng pinagpapagupitan ni Tabingi. Oh, kaya tinitiyak nyo, ilang taon na nilang sinasabi ang confidential fund na yan. Ano po ang ninakaw? Magkano po? Wala kayong naririnig, di ba? Ang una nyo narinig, 125 million, ginastos 11 days. Wala naman pong problema doon. Kaya naman po talagang gastusin nyo ng 11 days. Flood control nga, puta, hindi. Ilang araw, ilang araw lang daw yung kay Bong Revilla, anak ng tinapay. Oh. Oh, tapos nagtataka kayo, yun tinatayo pa yun ha. Kumbaga, eto pondo tapos itatayo mo pa. Nakatayo kaagad yung mga flood control ng ilang araw. Wala po talaga. Kaya nga po sila nagpapasabpina ng kanilang mga bank record, etc., etc. Nagbabaka sakali. Mali po yan. Hindi po dapat ginagawa yan. Okay, punta na po tayo rito kay Tito Soto at kay Tatay Digong. Alam nyo to si Tito Soto, Senate President. Alam mo Tito Soto, sa lahat na naging Senate President, ah, atin-atin lang to, ikaw ang pinakamahinang Senate President. Sa totoo lang. Nung una mong pag-Senate President, swerte ka. Bakit? Kasi ang presidente si Tatay Digong eh. Wala kayong ganong wala kayong ganong issue. Una, walang nakapagpalusot sa inyo. 'Di ba? Hindi kayo nakapagpalusot ng mga insertion. Bakit? Binabasa ni Tatay Digong eh. Lahat ng pahina. Ayaw niya na magkaroon ng insertion yung budget niya. May issue ba ng insertion sa budget ni Tatay Digong? Wala. Yun yung pagkakaiba. Kaya kayong Senate, tapos may malawakan bang korupsyon panahon ni Tatay Digong? Wala rin. Kung yung mga maliliit nga na korupsyon, laglag bala, nalutas ni Digong, malalaki pa kaya malulusutan nyo? Kaya, actually, kung titignan natin, halos wala ka rin naman silbi nun eh. Kaya lang, hindi lang sa inyo nakatutok
Tito Soto, ngayon lang nalantad yan kasi nga napakapalpak ng nasa gobyerno. Ang tingin ng ngayon ng tao, dapat yung Senado umaaksyon para punuan yung kapalpakan. Ano kayo eh, 'di ba? Kayo po ay pambalanse. Baka hindi lang naintindihan ni Tito Soto eh. Check and balance po 'yan. Hindi po kayo tauhan ng presidente ng Pilipinas. Kayo po yung pang-check and balance. Kayo yung tagasita sa executive. Kaya po nakita yung kapalpakan ninyo dahil naganap ngayon yung pinakamalawak na korupsyon, flood control. Pero nakita namin na wala kayo halos ginawa para maimbestigahan man lang yung flood control. Ikaw talaga ang pinakapalpak. Ngayon, nung recently lang, napikon na yung China sa atin dahil dyan sa pang bubos ka ni ano, ni Tariela. Yung ginawang caricature si Xi Jinping. Ngayon, nakita po natin kung gaano po kaimportante yung China. Kung gaano kaimportante yung China sa atin. Yung tulong ng China sana. Lalo na ngayong mga krisis. Ngayon, nagkaroon po tayo, no, sa direksyon ng ating Pangulo na magbalik loob tayo sa pakikipagkaibigan sa China. Eh samantalang kamakailan lang yung ang Pangulo natin ay grabe yung pagbanat sa China. Ano yung sinabi niya nga? Gusto niyang ideklarang persona non grata. Di ba si Tito Soto nagsabi niyan? Kailang para sigurado tayo. Persona non grata. Chinese Embassy. Minsan pumapalyan na yung ano ko, yung aking yung aking pong memorya medyo pumapalya na. Eh pag pumalya ang memorya mo rito sa mga hinayupak na taga-gobyerno, ang tapang eh. Si Tito Soto yun. Ayun. 'Di ba pinaaral niya sa Senado kung pwedeng ideklara na persona non grata yung Chinese Embassy. Okay, ang tapang eh, 'di ba? Ngayon po, ngayong nakaramdam po na medyo teka muna. Mukhang si BBM mukhang papunta na sa pakikipagkaibigan uli sa China. Eh suportahan natin yung ano, suportahan natin yung kanilang oil exploration. Pero wag dapat maging bida yung mga Duterte. Alam nyo kung bakit? Sa pagbabalik po natin sa China, panay kantsaw po ang inaabot nila, 'di ba? Kasi nga, kala ko ba anti-China kayo? Ngayon bakit may oil exploration na kayong sinasabi? Nakikipag joint oil exploration na kayo. Kaya suportahan natin yung oil exploration pero para hindi maging bida yung Duterte, kinakailangan banatan natin si PRRD. Ano po ba yung pinagmulan niyan? Yan po ang isa sa mga numero unong banat nila kay Tatay Digong eh. Bukod po sa AJK, pangalawa po sa binabanat nila kay Tatay Digong,
Bukod sa pagiging berdugo na sa EJK, mamamatay tao ni Kian, 'di tuloy natin alam kung crush ba nila sa Kian o ano, eh. Eh, eto po yung pro-China, 'di ba? Pro-China daw si Tatay Diggs. Eh, kaya po malaki po magiging problema nila 'pag biglang nag-turn around si BBM at nakipagkaibigan sa China. Eh, ngayon po hindi lang po nakikipagkaibigan, nag-uusap na uli ng oil exploration. O para po mabura, 'di siyempre tayo ang lakas din kung kayo malakas kayong mangantyaw, puta malakas din kaming mangantyaw ng mga Duterte supporters. Ano po banat natin sa kanila? O akala ko ba anti-China kayo? Akala ko ba masama maging pro-China? Bakit parang pro-China kayo ngayon? To prevent that na ma-identify sila diyan, suportahan natin yung oil exploration with China, pero banatan natin si Digong, palabasin natin na siya dahilan kung bakit hindi natuloy yung oil exploration. O eto po banat ni Soto. Soto, iginiit na walang nangyari sa oil exploration deal kasama ang China na iminungkahi mo niya nung panahon ni Duterte. Ayan. O, iminungkahi namin to kay Pangulong Duterte noong unang taon niya, pumayag sila sa proposal pero walang nangyari. Kita mo ng katarantaduhan mo, Tito Soto. Palalabasin mo pa ngayon na si Duterte ang dahilan kung bakit hindi natuloy yung oil exploration. Kaibigan ni Digong si Xi Jinping. Lahat dinidistort nyo yung history. Kaibigan ni Tatay Digong si Xi Jinping. Ilan ang binigay ni Xi Jinping na libreng tulay? Yung Bukana Bridge na yan, libre yan. Ito pang sa Maynila. Ang hinayang ako rin ang ganda po ng simula niyan. Sa pinakamagandang bridge sa Maynila yan. Yung sunod-sunod po yung bridge dyan yung sa may Ilog Pasig. Isa po sa pinakamaganda yung ginawa ng China riyan. Eh ngayon napabayaan na ng tinapay. Porket Duterte legacy, wala. Wala talaga tong mga ano na to. Yung samantalang yung katabi niya, yung katabi ng Esplanade, pinagaganda nila, 'di ba? Yun pong napakagandang tulay ng ginawa ng China, putya. Ewan ko kung ano na nangyari ngayon, pero yung huling punta ko ron talagang halos napabayaan na. Okay. Oh, regalo ng China yan, pareho. Yung Bukana Bridge tsaka yung sa may Chinatown at Binondo. Ay, Chinatown, papasok na Intramuros. Okay, balik natin to kay Tito Sen. Huwag mong palabasin na pabida ka. Anti-China kayo eh. Ngayon, ang babanatan nyo na si Tatay Digong. Ano ba talaga nangyari dyan? No? Inabando na ba talaga ni Tatay Digong? Opo. Pero hindi po yung gustong palabasin, napalpa kasi si Digong kaya niya inabando na. Si Tatay Digong kasi, sa totoo po, alam niya na meron po tayong probisyon sa konstitusyon na 60-40. Lahat po ng hukayin na yaman sa Pilipinas, 60% sa Pilipinas, 40% kung sino man po ang may gustong ibang bansa. Ganyan po yung nangyari sa Malampaya. UK, kung hindi ako nagkakamali, UK po yung naghukay niyan. Kumpanya po ng UK. 60% sa Pilipinas, 40% po dun sa naghukay. Ngayon, gusto nilang i-apply yan sa China. Si Tatay Digong, alam niya na siya sasabit. Kasi ano siya hindi naman siya bendalo Prosecutor si Tatay Digong, alam niya po na 60-40 po ang hatian dito. Yan po, kung may dapat baguhin, pero pwede po kayong gumawa ng batas kayong mga senador at congressman. Hindi naman kayo gumawa.
Kaya sabi ni Digong, dihado tayo rito. Irereklamo lang ako sa Supreme Court. O ngayon po. Pero kung tutusin, pwede talaga nilang pag-usapan ni Xi Jinping na maghukay. Ganito po ang problema ng Pilipinas, no? Atin po yan. Yung sinasabi nating West Philippines Sea, atin po yan. Ang problema, ang pananaw natin, atin yan. Eh bakit nariyan yung China? Bakit lagi may Chinese Coast Guard? Bakit lagi may kiskisan yung Chinese Coast Guard at Philippine Coast Guard? Sasagutin ko na kayo. Kasi sa tingin ng China, kanila din yan. Ang tawag po sa mga ganyan, disputed territories. Disputed. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng disputed? Pinag-aagawan, pinagtatalunan. Mali po na sabihin na tapos na po yung disputed territory. Ang sinabi po, yung pinanalo natin, ano ba yung pinanalo natin? Ang nireklamo natin yung China kasi inaangkin nila yung lahat. 8 dash line. Yung lahat ng teritoryo dyan, inaangkin ng China. So nagpetisyon tayo. Kaya ang sabi ng arbitral ruling, teka po pala muna, kaya po arbitral, dapat may arbitration, 2 panig. Ngayon lang nangyari arbitral ruling na 1 panig lang, tayo lang, di ba? Di kinikilala ng China. Kahit po, ang arbitral ruling po, hindi po binigay sa Pilipinas yan. Ang ruling po, hindi totoo, mali yung claim ng China na kanila lahat yan. So, status ko pa rin po. Kung ano yung inaangkin ng mga bansa, ganun pa rin po yung inaangkin. Hindi po sinabi yan na etong lugar na to ay sa Pilipinas. Kaya nga tinatanong sila ni Marcoleta lagi, ano yung sukat? Hanggang saan yung atin? O ngayon, alam niyo po, sayang po ang pagkakataon na yumaman tayo. Alam niyo ba na napakarami raw langis? Yung Brunei, yan lang po ang kayamanan ng Brunei. Alam niyo po, sa totoo mga kapatid, yung oil exploration na yan, kaya hindi natuloy. Ito po ito, sinerch natin ng konti. Bakit hindi siya natuloy? Yan po, the price of sovereignty. Sabi po ni Teodoro Locsin, stated that the talks has reached the limit of what was constitutionally possible. So kasi po may 60-40. Pilipino 60, 40% yung kung may dayuhan. So sila po yung naghahabol na illegal yang pinupurso nyo kung 50-50. Illegal. Kaya hindi po mahuhukay yan eh. Okay. Sa madaling salita, ano po ang nangyari? Hindi po pumayag siyempre yung China. Bakit po papayag yung China, di ba? Na 60-40. Pag pumayag po kasi yung China, parang lalabas na po na kinikilala na nila yung pag-aari na to ng hindi po papayag yung China. Kaya nga po dapat ito, yung pride po natin, dapat pag-usapan-usapan. Dapat meron tayong agreement with China na kinikilala pa rin natin na walang sukuan ng teritoryo. Ibig sabihin, dito lang to sa disputed territory, 50-50 hatian. No? Para kinikilala natin na eto, amin to, kinikilala rin namin na yan ay inaangkin nyo pa rin. Pero walang sukuan dapat. Dapat join tayo dahil pareho nating inaangkin yan, kaysa nakatiwangwang, mag-usap tayo, 50-50 na lang ang usapan. O, yung pong agreement na yan,
ipa-approve sa Senate, wala na tayong problema. Magkakaroon ng ano, joint agreement. Pumapayag tayo na sa joint exploration na 'yan, anumang mahita na yaman ay paghatian ng China at Pilipinas, pero hindi pa rin sinusuko ng China at Pilipinas ang kani-kanilang legal claim sa lugar na 'yan. So, ibig sabihin, habang tayo'y kumukuha ng langis, sana gano'n ang papunta yung usapan. Suggestion ko lang. Sana maisip nyo, huwag kayo masyadong istrikto. Kasi pag nag-istrikto kayo sa 60-40, hindi po mahuhukay yan. Kanino kayo magano? Sa ibang bansa? Titirahin ng China yan. Kanila yan eh. Sa tingin nila, kanila yan. Sa tingin natin, atin yan. Sa tingin nila, kanila yan. Sa tingin nyo, papayag yung China? Dumaan lang nga sa territorial waters natin eh. Halos banggain pa tayo eh. Na tayo magbulahan. No? Ito si Tito Soto, nakakaasar dito. Wala pa ngang bunga yung joint exploration eh. Pinagyayabangan mo na si Duterte na hindi natuloy dahil kay Duterte. Utot mo. Kaya po sana po, wag nyo nang pong ipagpilitan para naman makaranas tayo ng yaman. Gawan po ninyo ng paraan bilang senador. Gawin po ninyong treaty. Mga one-way treaty nga tayo na pinapayagan nyo eh. Hindi lang po wala tayong kakayahan na maghukay. Ang wala pa po tayong kakayahan, yung ipagtanggol yan. Halimbawa po, sinabi natin, ayaw namin kayong kapartner. Gusto namin ang kapartner ay UK. Sa tingin nyo, papayag yung China? Iba po yung kaso ng Malampaya, atin yan eh. Itong gusto nating hukayin ngayon, disputed territory. Naangkin natin pareho. Ngayon, pag naging matagumpay tayo dyan sa disputed territory, pwede pa rin nating pahukay na sa China yung mga nasa atin. Doon papasok yung 60-40. O China, total maganda naman, 50-50 tayo dyan. Pasukin mo na rin to. 60-40 tayo rito, kami 60-40 sa inyo. Pahuhukay natin, hindi napapalag yung China. Ganun ang diplomasya dapat eh. Bakit ipapahukay pa? Yun na nga. Kaya ang mangyayari dyan, wala lang, hindi po mahuhukay yan. Pag sa iba nyo gustong ipahukay. Huwag lang masabi na tayo ay China. Pakinggan nyo po. Yung mga tumututol sa China, sangkatutak na yaman na mga yan. Anytime po, pwedeng lumaya sa Pilipinas yan. Pwede po ba pakinggan nyo naman kaming mga mahihirap na Pilipino? Malaking ginhawa po sa atin yan pag may sarili na tayong oil. At magtayo na tayo ng korporasyon. Alam nga namang ipamigay lang natin yan sa Petron. Sa ibang ano. O kaya po 60-40, Tito Soto. Yung 60-40, kaya ikaw Senate President ka, dapat yan ang gawan mo ng paraan na matanggal yung 60-40 dyan sa partikular na paghukay ng langis. Pwede ka namang gumawa ng batas. Kung ako po ay congressman o senador ngayon, gagawa ko ng batas na anumang oil exploration, lalo na po sa disputed territory, pwedeng i-waive yung 60-40. Kasi disputed eh.